Kasintahan ko siya. Tawagin mo lang siya. Malalaman mo. Kasintahan? Mukha ka namang pulubi. Loko ka? Umalis ka. Ang trabaho mo sa Gu Corporation, hanggang ngayon na lang. Sir Gu, nagkamali po ako. Sir Gu, patawarin niyo po ako. Arranged marriage. Kayo po ba ang nakipagkasundo sa akin ng arranged marriage, Ginoong Gu? Tama ka. Tama ka. Nandito ka para tuparin ang kasunduan? Ako. Humihiram lang po talaga ako ng pera. May sakit ang nanay ko. Malubha ang kanyang kalagayan. Ipaayos sa Gu Hospital, ang pinakamahusay na espesyalista, para gamutin ang biyanan ko. Biyanan? Ang pamilya Gu, salita namin ay panata. Ang kasunduang napagkasunduan noong bata pa, ako ang tutupad. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Gu. Magiging mabuting asawa ako. Maligayang bati. Petsa ng kapanganakan. Mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Sabi ng nanay ko, yung nakipagkasundo ng arranged marriage sa akin ay kapareho ko ng kaarawan. Paano naging hindi magkatugma? Ano? Iniisip mo bang masyado akong matanda? Paano? Ayaw sa akin dahil matanda na ako. Hindi. Paano naman naging? Ginoong Gu, nasa kalakasan ka pa ng edad. At saka, mabuti nga ang tito. Mas maalaga ang tito. Tito, maalaga, mabuti. Sisikapin kong gawin iyon. Ako, wala akong ibang ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin, malakas at maraming alam si Ginoong Gu. Lalo akong nagkakamali sa pagsasalita. Ako muna ang aalis. Ganyan pa rin gaya nung bata ka. Tanong ko lang, may paraan ba para masiguro na hindi kailanman maghihiwalay sa akin ang asawa ko? Ito, kung gusto ng babae na maghiwalay, kailangang igalang ang kanyang kagustuhan. Ganun ba? Kung sakaling pumunta siya dito para maghiwalay, pakiusap, huwag mong lagyan ng selyo. Ang paghihiwalay ay nasa 2 palapag. Hindi sakop ng aking trabaho iyan. Hindi ito alinsunod sa patakaran. Anak, na-schedule na ng doktor para sa akin ang operasyon sa susunod na linggo. Napakaraming pera. Siguradong nahirapan kang mag-ipon yan. Hindi. Kapag natapos ko na ang mga ginagawa ko, siguradong pupunta ako para samahan ka sa operasyon. Huwag mo na akong istorbohin sa telepono. Pinipilit ako ng lolo ko na pakasalan ng aking kasintahan mula pagkabata. Hoy, bulag ka ba? Ikaw ang bumangga sa akin. Bakit ka pa nang aasar? Ikaw pala. Ikaw? Siya mo? Hindi ko akalain na talagang maglalakas loob kang sumunod sa akin. Ginoo, hindi kita kilala. Huwag kang magkunwari. Akala mo ba yung pagpapakyut mo ay makakaakit sa atensyon ko? Nasa kabilang ospital ang psychiatry, 3rd floor. Ingat sa pag-alis. Oy, huwag mong sabihing hindi mo alam na ako ang nakatali sa'yo sa kasal? Siya ang nakatali sa akin sa kasal. Naku, si Guccian pala. Wala ka na masabi, di ba? Paalala ko sa'yo, hinding-hindi kita pakakasalan. Anong klaseng kasunduan sa kasal yan? Ikaw ang magsabi kay Lolo. Kung sino ang gusto, siya ang magpakasal. Sige, ipapaliwanag ko kay Lolo Gu. Nakansilahin ang kasunduan. Anong klaseng ugali yan? Isang babaeng galing lang sa bangkaroteng pamilya. Tito, Gu Nanzhang, ito ba ang itinuro ng pamilya Gu sa'yo, ang mga api ng babae? hindi Tito. Ang babaeng ito, gustong magpakabit sa akin. Tumingin ka sa sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Umuwi ka at mag-isip-isip. Wala ba siyang sinabing katarantaduhan?
Dapat ko ba siyang tanungin ng diretsyo tungkol sa kasunduan sa kasal? Dapat ko bang tanungin siya ng diretsyo tungkol sa kasunduan sa pag-aasawa noong bata pa kami? Pero kung malinaw na hindi na siguro tayo magkakasama, na para. Wala siyang Dalhin kita sa isang lugar. saan tayo pupunta. Gagawin natin ang mga bagay na ginagawa ng bagong kasal. Pero araw pang ngayon, akala ko ang sinasabi mong bagong kasal na gagawin ay mamimili lang ng gamit sa bahay. Siyempre, ano pa ba ang inakala mo? Wala. Magandang araw po, Jigu. Ang mga dekorasyon sa bahay dati, ang tagapangasiwa ang gumagawa noon. Hindi ko alam kung masasanay ka. Ngayon, ikaw na ang babae ng bahay na ito. Ikaw ang bahala kung paano mo gustong ayusin at palamutihan. Dito rin ba ako titira sa bahay ng mga gu? Siyempre naman. Halika. Subukan mo kung gusto mo ang kutso na ito. Ang isang lalaking tulad niya, guwapo, mayaman at napakabait at maalalahanin pa. Marahil ay ito ang ideal na lalaki sa puso ng maraming babae. Sayang lang. Kumusta ang pakiramdam? Ano? Ang kutson, gusto mo ba? Ayos naman. Di bibilhin na ito. Halika na. Marami pa tayong kailangang tingnan. Ano? Ang mga gamit nating ito abot pala ng 5 milyon? Basta, masaya ka. Ang mahal naman nito. I-refund na lang natin. Gucci yan. Anong nangyari? Ako na lang. Magpahinga ka ng maaga. Sa guest room muna ako matutulog ngayong gabi. May party bukas. Kailangan kong samahan ng aking asawa. Gucci yan. Salamat. Buti na lang nandyan ka nung operasyon ni Mama. Trabaho ko ang alagaan ang biyenan ko. Pagkatapos ng party bukas, pupunta tayong dalawa sa ospital. Salamat. Bakit mo ako pinasasalamatan? Gucci yan. Mukhang kailangan mo pang magsikap. Tapos na ako. Mas maganda ngayon? Sandali lang. Magpapalit lang ako. Okay ba? Ang gwapo mo. Sana matulungan mo ako mamaya sa party. Mrs. Gu. Karapat-dapat ba talaga ako sa kanya? Tinitignan niya ako, di ba? Mukhang ang mukha ko ay hindi rin walang halaga. Ma'am, ano sa palagay mo ang suot ko ngayon? Ayos. Ayos lang. Yun pala, gusto niya ang ganitong estilo.
Mauna ka na at maglibot-libot ka. Hintayin mo ako, babalikan kita. Si. Lin, ayusin mo ito. Ipagawa sa taga-disenyo. Gumawa ng ilang mga disenyo para sa akin. Mga damit para sa magkasintahan. Tandaan, ayon sa kagustuhan ni Ma'am. Sige, Boss Gu. Hoy, kaninong anak ba ito? Anong anak? Ang pamilya siya ay matagal ng bangkarote. Siya mo, ang ganitong mataas na klaseng lugar ay pwede ka bang pumasok dito? Yun pala, ang taga-pamilya siya. Hindi ko inaasahang mahuhulog sa ganito. Siya mo, ganyan ang suot mo. Gustong maghanap ng sugar daddy para gamutin ang iyong inang naghihingalo. Sushweman, linisin mo ang iyong bibig. Inimbita ako ng isang tao. May nag-imbita? Ang mga pumunta ngayon ay mga tao mula sa mataas na lipunan. Ang may-ari ay espesyal na nag-imbita ng presidente ng Gu Group si Gu Qian. Siya ay isang taong walang gustong magalit. Sa palagay mo, sino ang bulag para mag-imbita sa iyo at bumaba ang antas? Si Gucci yan mismo. Hahaha. Nasabi mo pa yan. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mong estado? Naglakas loob kang mag-isip kay Qian pa. Boss Wang, narinig ko na hindi ka masyadong nasisiyahan sa mga magagandang babae sa paligid mo. Hindi masyadong nasisiyahan. Kung gusto mo, ipakilala kita sa isa. Wait. May ganito pang magandang bagay? Ito si Miss Xia. Noong nakaraan ang anak ng bangkaroteng pamilyang Xia. Siya ay tunay na dalagang may kagandahang asal. Ang pamilya ni Miss Xia ay humina. Ang kanyang ina ay may sakit at kailangan ng pera. Hindi ko alam kung si Boss Wang ay gusto tulungan ng aking kaibigan. Hindi ko alam, Boss Wang. Pwede bang tulungan mo ang kapatid kong ito? Nagbibiro ka, Miss Su. Sa ating dalawa, ang kapatid ni Miss Su. Hindi ba't parang kapatid ko na rin? Anong kailangan ng kapatid mo? Sabihin mo lang sa akin. Siya mo. Boss Wang, hindi ba sapat sa'yo? Miss Xia, ang party na ito, hindi basta-basta makakapasok ang sinumang tao. Kung sumama ka sa akin, sisiguraduhin kong malaya kang makakapasok dito. Ginoo, pakirespeto naman. Pinapansin ka ni Boss Wang. Swerte mo na. Siya mo, huwag mong isipin na makakalapit ka kay Qian. Nagmamalinis ka pa. Sino si Boss Gu? Kilala mo ba siya? Huwag kang magpakapal ng mukha. Kasama talaga ako ni Gucci yan. Kung mahawakan mo pa ako, wala ka ng kinabukasan. Ngayon nga, hahawakan kita. Anong magagawa mo? Putang ina, sinampal mo ako. Talagang gagantihan kita ngayon. Magaling kang magpanggap, ha? Tingnan natin. Kung sino ang tutulong sa'yo. Si Qian ay akin. Ikaw, makikipag-agawan ka sa akin? Sino? Sinong nanapok sa akin? Sino-sino ba ang nanakit sa akin? Ang tao ko, huwag mong galawin. Gu Xiao, hindi ko alam na si Xiamo ay tao mo, kung alam ko lang. Kahit na mayroon akong 800 lakas ng loob, hindi rin ako maglakas loob. Kasalanan ko. Umalis ka na. Ua. Ang gwapo ni Gushyo. Ang relasyon ni Miss Xia at ni Gushho, hindi simpleng bagay. Magiging asawa kaya ni Gushho sa hinaharap? Ang ganitong playboy tulad ni Gu Nancheng. Pinakamarami, laruan lang. Siya mo. Ikaw tanga, bagay ka lang kay Gu Nancheng. Ang playboy na ito, at ako. Ang pakakasalan sa hinaharap ay isang lalaking tulad ni Gu Qian. Salamat sa pagtulong mo kanina. Ikaw ang aking kasunduan sa pagkabata. Ang pagprotekta sa iyo ay natural. Gush Heo, malinaw na nating itong napag-usapan noong nakaraan. Kansilahin ang kasunduan sa pagkabata. Dahil hinahabol mo ako. Hinabol mo ako hanggang sa ganitong high-end na pagtitipon. Nagpasya pa rin akong huwag muna itong kanselahin. Sa palagay ko, nagkakamali ka. Hindi ako interesado sa iyo. At saka, kasal na ako. Siya mo. Naglalaro ka pa rin sa akin. Ang laro ng pagpapahirap. Pwede bang huwag kang magpakasarili? Kasal na talaga ako. Kasal. Hindi mo sasabihin kasama ang tito ko, di ba? Oo, si Gucci yan nga. Hahaha.
Siya mo, mukhang nabaliw ka sa ulan noong nakaraang araw. Nabaliw ka na nga? Kung pakakasalan ka ni Guccian, sasabihin ko na lang na napangasawa ko ang pinakamayaman sa buong mundo. Si Boss Gu pa ang pangarap niya? Siguro kabit lang yan. Kabit. Oo nga, oo nga. Sa totoo lang, kulang ka lang talaga sa pera. Basta, magpakumbaba ka sa akin. Pwede ko pa ring pag-isipan. Natanggapin kita. Tama, kulang na kulang talaga ako sa pera. Pero bakit mo naiisip na makakapantay ka kay Guccian? Hindi mo kayang pantayan kahit kuko niya. Siya mo, binibigyan kita ng mukha, di ba? Kahit pa sabihin nating sa buong buhay ng tito ko, hindi siya nagkagusto sa kahit na sinong babae. Kahit na gusto kanya talaga. Basta di ko sisirain yung kasunduan ng pag-a-arrange ng kasal, hindi kayo magkakasama kailanman. Pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ko. At makiusap na tanggapin kita. Asawa ni Gu pa? Ang tagal na. Wala pa rin si Boss Gu para tulungan ka. May mga taong sa buong buhay niya, hindi niya maaabot, kaya pangarap na lang ang kaya niya. Ngayon na na-offend mo si Young Master Gu, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Guccian, nasaan ka? Pakiusap, tulungan mo ako. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Ayos ka lang ba? Sasabihin ko na sa inyo ngayon. Asawa ko siya. Paano nangyari yon? Tito, hindi naman talaga gusto ng babae ito, di ba? Alam mo ba, na siya ang nakatalaga sa akin? Hindi na siya mula ngayon. Ikaw simula ngayon. Tinanggal ka sa lahat ng tungkulin sa Gu Corporation. Bakit? Dahil ako ang presidente ng Gu Corporation, Guccian, at ang mga humamak sa asawa ko sa pagkakataong ito, hindi ko palalampasin, Lin Yi. Isa-isa tayong mag-uusap. CJ. Sasabihin ko na sa inyo ngayon, asawa ko siya. Baka gusto rin ako ni Guccian. Imposible, imposible, imposible. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Anong hindi pwede? Wala. Ikaw, anong ginagawa mo? Akala ko, hindi ka nasasaktan. Ang bait-bait talaga ni Gucci yan. Anong gagawin mo? Mrs. Go. Oras na para matulog. Matulog? Ganun kabilis? Hindi pa ako handa. Hating gabi na. Siyempre, kailangan ng magpahinga, Mrs. Go. Anong dapat ihanda? Ay nako, ano bang iniisip ko? Nakakakahiya talaga. Guwapo. Maganda rin ang pangangatawan. Oh, Mukhang satisfied na satisfied kayo sa akin, ma'am. bakit hindi ka nagsalita ng magising ka? Buong gabi mo akong niyakap, ayaw mong bitawan. Para sa kalidad ng tulog mo, wala akong nagawa, kundi manahimik. Pupunta na ako kay mama. Nawasak ang imahe ko. Paano na ako mamuhay pagkatapos nito? Nakalimutan ko. Hindi pa pala ako naliligo. Mula kaninang umaga hanggang ngayon, paulit-ulit kang umiiwas. Hanggang kailan mo ko iiwasan? Wala. May mga talagang kailangan akong asikasuhin. Ingat! Nasaktan ka ba?
Biglaan kasing sumulpot. Kinabahan ako. Parang hindi ganon kasimple. Ihahatid kita. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi ba't dapat lang nasunduin kita? At saka, sigurado ka bang patuloy kang magtatago sa akin? Mrs. Gu, Siyempre naman hindi. Uwi na tayo ngayon. May mga bagong putahe akong natutunan. Lutuin ko para sa'yo. Gucci yan. Anong gagawin ko? Lalo kitang hindi kayang tiisin. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong iwan mo si Gucci yan. Gusto kong umalis ka kay Gucci yan. Sushweman, anong karapatan mo? Na mag-utos sa akin? Nang mayabang? Alam kong pera lang ang gusto mo. 10 milyong piso. Sapat na yan para sa'yo at sa nanay mo sa buong buhay ninyo. Si Gucci yan sa'yo, pansamantala lang yan. Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa kanya? Kapag sawa na siya sa'yo balang araw, paano mo paggagamot ang nanay mo? Sa pagmamakaawa mo sa akin? Ang pagiging asawa ni Gucci yan, sapat na para sa akin. Sino ang may pakialam sa 10 milyon mong yan? Titingnan natin kung hanggang kailan ka matatag. Matandang siya. Bago siya namatay, naghanda siya ng 10% na shares ng Gu Corporation bilang dote ni Momo. Ngayong ikinasal na kayo, kapag nagbuntis si Momo, ililipat ko sa inyo. Kaya pala pinakasalan siya ni Gucci yan para sa shares. Kung hindi nawala ang tatay ko sa aksidente, hindi siya ang magiging presidente ng Gu Corp. Ang shares ni Mo, dapat sa akin yan. para sa akin? Gumagaling na si Mama. Gusto kitang pasalamatan. Nagustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko. Sa tingin mo, anong meron ka para maging karapat-dapat sa kanya? Actually, may gusto akong itanong sa iyo. Ano sa tingin mo kung magtayo ako ng tindahan? May masusuggest ka ba? Humingi ka lang ng payo. Dapat may kapalit yan. Isang necktie lang ang ibibigay mo? Ano bang gusto mo? Bigyan kita ng share. Dagdagan pa kita ng kaunti. Ganito na lang. Gucci yan? Ikaw? Hinalikan mo ako? Ano ba yan? Mrs. Gu, asawa kita. Hindi naman bawal na halikan ang asawa mo, di ba? Itong maliit na to. Hindi magagalit, di ba? Hindi bawal. Inay, anong nangyari sa'yo? Inay, huwag mo akong takutin, inay. Doktor! Kumusta na? 2 oras na si nanay sa loob. Natatakot ako. Nasa loob ang mga pinakamahusay na doktor ng Gu. Maaasahan mo yan. Doktor, kumusta na ang nanay ko? Ligtas na siya sa panganib. Natuklasan namin na may nag-inject ng ibang gamot sa kanya. Gamit ang isang hiringgilya. Kunin ang footage ng CCTV. Hanapin ang gumawa nito. Maglagay ng mga tauhan para bantayan siya. Inay, nabigla ako. Si Gucci yan ba yan? Ang gwapo nga niya. Nanay, medyo matagal akong busy, kaya hindi ako nakabisita. Ayos lang. Naikwento na sa akin ni Mumu noon pa. Na inaalagaan mo siya. Salamat. Trabaho ko naman ang alagaan siya. At pangako ko aalagaan ko siya habang buhay. Ayos. Mag-ingat kayong dalawa. Huwag kang mag-alala sa akin, ha?
Yung sinabi mo kanina, sa nanay ko, na inaalagaan mo ako? Dahil ba sa kasal natin? O kaya, gusto mo ako? Hindi ba halata? Siya mo. Mahal kita. Swak, ako rin. May dala akong pagkain para sa'yo. Nasanay na ang panlasa ko sa'yo. Paano kung isang araw, hindi ka na magdala ng pagkain para sa akin? Bakit ngayon ko lang napansin? Ang lambot ng dila mo. Di unti-unti mong tuklasin. Yung ipinasuri mo, may resulta na. Mauna na ako. Sabihin mo. Nalaman ko na ang tungkol sa ina ni Mrs. na nasa likod nito ay Siya mo. Hindi mo ba talaga iniisip na gusto ka ni Gucci yan? Hindi ako gusto. Ikaw kaya? Huwag kang magpapaimportante sa harap ko. Sigurado ka ba? Di hulaan mo, ano kaya ang nangyari sa pagkalaso ng nanay mo? Ikaw? Tama. Sa kakayahan ni Gucci yan, madali lang niyang malaman ito. Pero hindi niya ako ginawan ng paraan. Ano sa palagay mo ang dahilan? Sa kakayahan ni Gucci yan, madali lang para sa kanya malaman ang mga ito. Pero hindi niya ako ginawa ng aksyon. Sa palagay mo, bakit kaya? Tatanungin ko ba siya? Masama ba ang pakiramdam mo? Dapat akong maniwala sa kanya. Ang lahat ng ito, panggugulo lang ni Su Xueman. Wala, kanina lang, abala ako sa pagbubukas ng tindahan. Medyo pagod lang. Kung ganoon, samahan kita manood ng pelikula para mag-relax. Manood ng pelikula? Hindi ba't yan ang dapat sa isang date? Maganda ang pelikula. Pero akala ko, gagawin mo yung gaya sa TV. Magre-rent ka ng buong sinehan para sa atin dalawa. Akala ko matalino ka na. Kasabay kitang bumili ng tiket para manood. Kasama kang maranasan ang pang-araw-araw na buhay ng mag-asawa. Masaya ako. Kung gusto mong maranasan ang totoong buhay, mas mabuti pang kumain tayo ng paborito kong malatang. Ang tagal ko na kasing hindi nakakain nun. Hintayin mo ako dito. Babalik ako agad. Miss Sue, hindi magandang ugali ang basta-basta yumakap sa iba. Dahil magkaibigan ng pamilya natin, huwag mo nang uulitin. Kuya Yanchi, ang babaeng tulad ni Shamo, sanay na sa hirap, paano siya magiging tapat? Hindi siya bagay sa'yo. Wala akong gusto kundi siya. Kung hindi ko makukuha, sisirain ko ang lahat ng ito. Gusto ko si Gucci yan. Makita niya ang pinakakahiyahiyang anyo niya. Anong ibig mong sabihin na gusto mo ako? Pero may iba ka pang babae na hindi mo nililinaw ang relasyon. Gunanseng, anong ginagawa mo rito?
Nag-away ka sa tito ko, di ba? Siyempre naman, dahil hindi naman purong intensyon ang pagpapakasal niya sa'yo. Ngayong nakamit na niya ang gusto, ipakikita na niya ang tunay niyang pagkatao. Anong ibig mong sabihin? Kung interesado ka, sasabihin ko ng detalyado sa'yo. Imbestigahan kung sino ang nagdukot kay Xiamo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nabangkarote ang pamilya siya. Sa tingin mo ba, bakit ka pa pinakasalan ni Guccian? Sa kanyang katayuan at posisyon? Anong klaseng babae ang wala sa kanya? Huwag mong subukang maghasik ng away sa amin. Naniniwala ako kay Chian. Maghasik ng away? Hindi mo ba talaga naiisip na gusto ka talaga ni Guccian? Ang gusto lang niya ay ang shares na hawak mo. Shares? Ang matanda at ang lolo mo ay magkaibigang matalik. Nagnegosyo silang magkasama at napagkasunduan ang isang arranged marriage. Noon pa, binili na ng lolo mo ang 10% ng shares ng Gu Group. Bilang dote mo, Imposible. siya mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Magulo ang loob ng pamilya Gu para mapanatili ang posisyon niya bilang presidente. Kailangan niyang kontrolin ang pinakamalaking bahagi ng shares at ang 10% iyon na nasayo ay napakahalaga. Ano ang balak mo? Dapat sa akin ka talaga. Si Gucci yan ang humarang sa daan. Kapag nagkaanak ka sa akin, natural na mapupunta sa akin ang 10% iyon. Dapat sa akin ka talaga. Si Gucci yan ang nakisawsaw sa gitna. Basta magdalang tao ka sa akin, ang 7% ay mapupunta sa akin. Wag! Baliw ka! Hindi ko inakalang ganito kaganda ang katawan mo. Sayang, napunta kay Gucci yan. Ngayon, lubusan kitang pasusukuin. Xiamo. Tito, sa tingin mo, sa oras na ito ka palang darating, ano na kaya ang nangyari sa amin? Gusto mong mamatay? Ang sarap talaga ng babaeng ito. Tama na. Wala kang pakialam sa buhay ko. Huwag mo akong pakialaman. Xiamo. Tama na. Wala kang pakialam sa buhay ko. Huwag mo akong pakialaman. Xiamo. Tito, ang asawa mo parang ayaw sa'yo ah. Hindi ko pa nahawakan si Xiamo, pero marami akong nakuha litrato. Xiamo. Nasaktan ka ba? Umalis ka na. Ayokong makita ka muli. Xiamo. Anong nangyari? Pwede bang sabihin mo sa akin? Palagi ka lang nagsisinungaling sa akin. Momo. Kising ka na. Ano ba talaga ang sinabi sa'yo ni Gunan Cheng? Kahit ayaw mo akong kausapin, dapat kong malaman ang dahilan. Hiwalayan na natin. Ang pera mo, babayaran ko agad. Ayaw ko. Hindi ko papayagan ang hiwalayan. Ang relasyon natin ba? Laruan lang sa paningin mo? Hindi ito laro. Ito ay isang kasangkapan lang ito para palakasin ang iyong kapangyarihan. Ano ba ang sinasabi mo? Sabihin mo. Boss Gu, kumalat sa internet ang malalanding litrato ni Mrs. Bumagsak ang stock ng Gu Corp.
Nag-aalma na rin ang mga shareholder. Hindi naman. Wala talagang nangyari sa amin. Sigurado akong siya ang kumuha ng mga litratong ito. Sinadya niya. Naniniwala ako. Naaawa lang ako na pinag-uusapan ka sa internet. Talagang naniniwala ka sa akin? Hindi ba tayo ay nanumpa na magtutulungan, magtitiwalaan, at magmamahalan habang buhay? Mukhang matagumpay ang paghahasik ni Gunan Cheng ng intriga at nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan sa atin. Hindi ko hinihiling na maniwala ka kaagad sa akin, pero panahon ang magpapatunay. Manatili ka lang sa bahay, huwag kang lalabas. Hayaan mo na sa akin ang lahat ng ito. Si. Kumalat na ang balita. Angko, marami ng stockholder ang sumusuporta sa akin ngayon. Nalilito ka na siguro, ano? Nahihirapan ka na, ano? Mukhang sigurado ka, mananalo ka sa labang ito. Nakipag-alyansa na sa akin si Su Xueman. Ngayon, pareho na ang shares natin sa kumpanya. Pero kung idadagdag ko yung kay Xiamo, ano sa palagay mo? Kaya pala. Sa shares ni Moir ang target mo. Babalikan kita kapag ginulo mo si Xiamo. Sa simula pa lang, dapat sa akin siya napangasawa. Ngayon, ibabalik ko lang ang dati. Hindi siya bagay. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Mas maiging umalis ka na sa pwesto mo. Kapag napangasawa ko si Xiamo, lahat masaya. Ganoon ba? Tingnan mo ito. Saan mo nakuha ang mga bill na ito? Saan mo nakuha ang mga bill na ito? Isinasaalang-alang ko na maaga nang namatay ang tatay mo sa aksidente. Palagi kitang pinapatawad. Pero ginamit mo ang posisyon mo para magnakaw ng pera ng kumpanya. At gumawa ka pa ng napakaraming kalokohan. Ang mga ito, sapat na yan para makulong ka ng ilang taon. Ang mga lumang shareholder na sumama sa'yo at ang Su family, matagal nang nagtutulungan. Naalis na silang lahat. Kaya alam mo na pala lahat? At inakit mo pa ako? Gucci yan. Talagang napakalalim ng mga plano mo. Kung nagpakabait ka lang, maaari kitang protektahan habang buhay. Pero ikaw, kinalaw mo pa siya. Anong nangyari? Mahal. Bakit ang dami mong ininom? Mahal. Nakita mo na ba ang Weibo? Natalo ko sina Su Xueman at Gunan Cheng. Lahat sila ay natalo. Nakita ko na. Huwag kang makipag-divorce sa akin. Hindi ako nagpakasal sa'yo dahil sa shares. Hindi mo naaalala ang 5 taon na ang nakalipas? Noong pumunta ka sa bahay ko at tinawag mo akong kuya. Tito, ang gwapo mo. Gusto mo ako? Oh, Kapag lumaki ka na, pakakasalan kita? Okay lang ba? ang tagal na noon.
nakalimutan ko na. Pero, naaalala ko pa. May isang batang babae na nagsabing, pakakasalan ako.